majesty. We worship your majesty, O God. Lord, salamat. Salamat, O God, sa kalayaan na kami ay makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat, O God, sa panibagong lakas na binigay mo sa amin para sabay-sabay kaming manambahan sa iyong dakilang pangalan. Sa aming lubos na paglapit, O Diyos, humingi kami ng tawad, linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo sa kasalanang naisip, sinalita at ginawa. Linisin niyo po kami, O God, ng iyong banal na dugo. At Lord, idamit niyo po sa amin ang damit ng katuwiran. Lord, as we honor your name, bless us mightily, God. I pray, wala ni isa man na uuwi sa kanilang tahanan na hindi dalang tagumpay. And Lord, confirm your words with signs and wonders and miracles. Salamat po, Panginoon. Glory and honor belongs to you as we declare, God, bless all the J1 worship services all over the world. Anoint all the pastors, God, at magligtas muli kayo ng napakaraming kaluluwa. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Praise the Lord. Let's all declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. Palapakan muli natin ang Diyos. Good morning. Batiin mo naman katabi mo. Say good morning. Thank you, Lord. All right. I just want to thank God sa inyo pong mga prayers, which is also thank you sapagkat naging matagumpay ang ating pong 7 nights inner healing and deliverance crusade. Napakarami po na pinagaling ng ating Diyos na buhay. Glory be to God. And of course, thank you din dahil katatapos lang po ng ating pong 3 days Apostolic School of Deliverance at napakarami po ang mga iba't ibang pastors ng Body of Christ who attended that School of Deliverance at marami sa kanila natuto at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na buhay. Praise God. At narito pala sa aking harapan si Rev. Danny Castillo at si Pastora Lina Castillo. Tumayo nga kayong mag-asawa. Umarap kayo. Yan, sila po yung mga American citizen po natin. Praise God. At sila po ay pinadpad ng Diyos sa California at noon po nakarampong Marso ay na-ordain po siya bilang isang reverendo. Yan, praise God. Siya po ang nagpapastor sa ating pong JA1 Monterey, California. All right. So, are you ready? Okay. Ang ating pong topic po ngayon ay pinag-uusapan pong the power that produce miracles. Ang kapangyarihan na nagpapakita ng mga milagro. Kapag pinag-uusapan po natin ang power o miracle ay, araw-araw ako nagpipreach. Pasensya na kayo sa boses ko, maging sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanunood. Sorry for this.
All right. The power that produces miracles. According to the book of Zechariah chapter 4, verse 6, then he said, "This is the word of the Lord to Zerubbabel." Ang sabi niya, "Not by might nor by power, but my spirit, saith the Lord." Ulitin ko muli, "Not by might nor by power, but my spirit, saith the Lord." God will be the one to bless His words today. Dito niyo makikita kung paano na ang tao ay dapat mag-depend sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng lakas mo, hindi sa pamamagitan ng talino mo. In fact, sinabi din po ng Book of Jeremiah, chapter 9, verse 23, "Huwag magmamalaki ang matatalino dahil may karunungan. Ni huwag magmamalaki ang malalakas dahil may kapangyarihan sila. Ni huwag din magmamalaki ang mga mayayaman dahil meron silang kayamanan." Magmalaki ang mga taong yan kapag sila sumusunod sa Diyos at ginagawa ang kalooban ng ating Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Tama? Okay. Kanina, nung papunta na po ako dito, nakita ko yung mga kapatiran po natin na naglalakad mula doon po sa highway, papunta ho dito. Alam niyo po ba na unay masaya ako na nakita ko sila naglalakad. Dahil po yung kanila pong pananampalataya, bagamat wala sila po mga sasakyan, sila po ay nagsasakripisyong pumunta sa church. Naalala ko tuloy ang mga Israelites. Na ang mga Israelite, pupunta po yan doon po sa templo. Malayong-malayo ang kanila pong pinanggagalingan. Sila po nakasakay sa kanila pong mga kamelyo. Ang iba naman po ay pagpupunta po sa worship service, dala-dala po nila at hila-hila po nila ang kanila pong offering. Dala-dala po nila yung kambing nila, yung kanila pong baka, ay yung iba naman po'y kalapati ang kanila pong dala para ihandog lamang po yun sa ating Diyos. Depende sa level ng buhay. Alam nyo, ang pagsamba ay isa pong sakripisyo. At ang sakripisyo ay isa po itong kagalakan gawin ng isang tao. Kaya kung walang sacrifice, wala rin pong tinatawag na salvation. Una, ang nag-sacrifice ang ating pong Panginoong Yesus. Sinacrifice ni Jesus ang kanya pong buhay for your salvation and for my salvation. Now, pagdating po sa mga ligtas ng katulad natin, ang ating pong pagpunta sa worship service ay isa pong sakripisyo to glorify our God. Malinaw? Sacrifice to glorify our God. Kaya ang tunay na born-again Christian, hindi po yan mag-aatubili na pumunta sa church. Uunahin niya kasi alam niya yung prinsipyo na Matthew chapter 6 verse 33. Unahin mo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at lahat ng pangangailangan mo'y idaragdag ko. In other words, there is blessing in honoring God. No wonder why you are blessed, people of God. Dahil inuuna nyo lagi ang Panginoon. Kausap ko po ang isa sa bilyonaryong tao kahapon. Alam nyo, ang sabi niya sa akin, alam nyo, natutunan po namin maging simple. Dahil ito lang pala ang pwedeng kainin ng isang tao. Hindi ka gagastos ng napakarami para lamang sasabihin mo na ikibusog. Pwede pala mabusog isang tao sa halaga lamang na 200, 100, depende sa iyong kakainin. At hindi mo pala kailangan kumain ng sobrang dami dahil ito rin ay makakasama sa iyong kalusugan. We learn to live a very simple life.
Hindi pala namin maubos ang ganitong halaga sa loob ng isang buwan. Ang sabi niya. So aanhin mo ang bilyon-bilyon na kayamanan. Anin mo ang milyon-milyon na kayamanan. Kundi ito lamang ay pwede mong itulong sa marami. Alam niyo, narinig ko sa kanya, ako'y blessed na blessed. Why? Very simple ang kanyang buhay. Pero sobrang yaman po niya. Now, when it comes to the source of power, alam nyo, ang Diyos po pala ang pinanggagalingan lamang ng kapangyarihan na kailangan mo mag-depend. Hindi sa talino mo, hindi sa yaman mo, hindi sa kalakasan mo. Sa Diyos ka talaga magdidepend. Bakit? Accepted lagi. Sabi nga ni Haring Solomon, ang isang tao ay masasabing matalino o kaya matalinong isang tao o kaya ang isang taong matalino ay lagi niyang iniisip ang kanyang pagpanaw sa mundo. Anong ibig sabihin iniisip niya? Pinaghahanda niya ang kanyang pagpanaw sa mundo. Yes, gusto niyang mahabang kanyang buhay. Ngunit alam niya na ang kamatayan ay para magnanakaw na ito'y dumarating. Kaya kung matalinong isang tao, kanya itong pinaghahandaan. In other words, they will live a holy life every day. They will honor their Creator and their Savior every day because they already knew in their heart and in their mind, lahat po tayo sa mundong ito ay temporary lang. Tama ba? May kausap ba ako dito? Okay, now, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mabuhay po tayo na nakadepende sa source of miracles. Why? Ito yung tinatawag na working power of God. Working power is God. Siya lang kasi ang pwedeng gumawa ng milagro. Pero sasabihin ko sa inyo, every day is a miracle day. Bakit? Ang sarap ng tulog ay miracle. Yung ikay makakain ng maayos ay milagro. Yung ikaw ay magising sa umaga, milagro po yan. At yung ikay makahinga ay milagro. Since we are living in the miracle day of the Lord, which is every day is a miracle day, ano ang dapat mong maging gawin? Parangalan mo palagi ang Diyos na nagmimilagro sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya, yung inyong pagpunta lagi sa church, ito ay isa pong pagsamba at pagpapasalamat sa miracle working God, the source of miracles. So, ang taong mapagpasalamat, lagi niyang iniisip, siya yung taong binibless ng ating Panginoon. Kaya pala sinabing, not by might nor by power, but my spirit saith the Lord. Miracles are not produced by human ability. Please, ang milagro ay hindi po ito pinoproduce ng abilidad o kay kakayahan ng isang tao. Kundi, ito mga minamahal ay galing lang talaga sa Diyos. Kasi minsan nga sabi ko sa inyo, may mga tao na nagmamalaki dahil sa pinag-aralan. May mga tao na laging sinasabi, ito, ako ay doctorate, ako ay ganito, ito ang accomplishment ko. Please don't boast because lahat ng yan ay walang kakayahan ni kapangyarihan, pantayan ang mismong kapangyarihan ng Holy Spirit. Remember, miracles are produced only by the power of the Holy Spirit. Amen? Tulad mula nung unang gabi ng Healing Crusade, April 2, hanggang nung Friday, April 10, napakarami ang pinagaling ng Diyos. Mga sinasapian, mga may sakit, mga kinulam. Alam nyo,
Hindi sa kakayanan ng inyo pong apostle bishop. Hindi sa kakayanan ng mga pastor natin. Lahat kami sabay-sabay na nagbiminister, umaasa sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ang Diyos naman, yung mga nananampalataya na yon, ay hindi niya pinabayaan, kundi ginawa niya ng himala. Naalala ko tuloy si Elijah. Si Elijah sa Bible, dinemonstrate niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. Paano niya ito dinemonstrate? Challenge niya yung mga bulaang propeta, mga propeta ni Baal at ni Asherah. Mahigit 400 po yun. Ang sabi niya, kayong lahat na mga nagsasabing propeta kayo, hali kayo. Tayo ay tumawag sa ating kanya-kanyang Diyos. At ang sabi niya, ang sino man magpapababa ng apoy mula sa langit para tupukin ang ating mga handog, siya ang tunay na dadakilain Diyos. Sabi ng mga propeta ni Baal at ni Asherah, sige, kasi kaya iniisip nila na totoo sila kasi marami sila at si Elijah ay nag-iisa. Maghandog kayo ng susunuging sa altar. So nag-prepare ito pong mga propeta ni Baal at ni Asherah. Nag-pray. Abay, walang bumabang apoy. Hanggang magdamag, maghapon, walang bumabang apoy. Sinugat pa nila kanilang mga sarili. Iyak ng iyak kay Asherah. Wala pong bumaba. Ang sabi niya, "Ops, tapos na kayo." Sabi naman Elijah, "Ako naman." So, naghandog ng baka si Asherah sa altar. At ang sabi niya, "Pwede bang buhusan niyo pa yan ng tubig?" At para maniwala kayo ng Diyos ko'y buhay, binuhusan ng tubig. At nag-pray siya. Ang sabi lang niya, "Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, Diyos ng himala, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sinasamba kita. Ipakita mo ang kapangyarihan mo sa kanila." Bigla pong bumabang apoy. Sinunog ang handog na baka at namangha ang mga tao. Bakit? Sa pamamagitan ng panalangin ni Elijah, bumaba ang apoy para ipakita na ang Diyos niya ay gumagawa ng himala. Mga minamahal, kaya si Elijah ay pinag-uusapan natin ngayon. Hindi lamang yun. Dahil po sa milagro na yon, ang maraming mga tao sumampalataya na sa ating Diyos. Pero yung mga naging matigas ang puso at isipan, na natili sila sa kanila pong Diyos-Diyosa na si Baal, sila po ay pinagtutugis at pinatay. Hindi lamang yon. Si Elijah, one time, inutusan siya ng Diyos na pumunta doon sa Zarephath. At ang sabi ng Diyos sa kanya, may makikita ka doon na balo. So pumunta siya. Mayroon nga na makita siyang balo, na mayroon po isang anak, at namumulot po ng mga sticks lamang o kay tuyong kahoy para yun ang gagamitin niyang panggatong. Dahil sa panahong yun, tatlong taon na hindi po umulan at yun ay tagtuyot. Ang sabi ni Elijah, "Lutuan mo ako ng tinapay." Ang sabi niya, "My Lord, sa totoo lamang, kaunti na lang po ang aming pong arena. Kaya po ako namumulot po ng mga sticks na ito para lamang po ito ay gamitin kong panggatong ng aming pong huling hapunan na mag-ina. At pagkatapos ito, mamamatay na po kami." Ang sabi ni Elijah, "Gawin mo muna na ako'y paghandaan. Masusunod po kayo, Panginoon," sabi niya. So, nagluto ang babaeng balo. Napakain si Elijah. At pagkatapos noon, sinabi ni Elijah, "Mula ngayon, hindi na matutuyo ang iyong arena at ng langis, hindi na maubos ang arena mo at hindi na matutuyo ang iyong langis. At purihin ang Panginoon." After that,
Bumukal ng bumukal ang harina at ng langis. Hindi na po ito natuyo hanggang sa dumating ang tagsibol. Miracles. Pag pinag-uusapan natin milagro, hindi mauubusan ang Diyos. May ginagawang milagro ang Diyos sa taong nanandalig sa Kanya. Kaya nung sumampalataya, yung mag-ina pong yon, sa mismong diniklara ng propeta, nangyari ang mismong abundance sa kanilang buhay. Naalala ko din po, si Elisha. Alam nyo, ito pong dalawa po, si Elijah at saka si Elisha. Si Elisha mismo, mayroon pong isang ketongin na ang pangalan ni Naaman. Lumapit dito kay Elisha para ipag-pray. Ang sabi lang ni Elisha sa kanya, lumubog ka doon sa ilog ng 7 beses. Aba, naiinis itong si Naaman. Bakit mo ako utusan doon? Ako nga general eh. Pero ang sabi po ng alalay niya, sumunod lang po kayo sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Lulubog lang naman po kayo eh. So, sumunod. Lumubog po siya. Una, siya nahihiya. Lumubog. Pag-angat, tinignan kagad ang ketong, nandun pa rin. Pangalawa, nandun pa rin. Pangatlo, nandun pa rin. Pangapat, panglima, nandun pa rin. Panganim, nandun pa rin. Parang ayaw na niya lumubog. Bakit? Pinapanood siya ng maraming tao. Pero nung pampito na, lumubog, pag-angat, nawala ang lahat ng ketong. Sumunod ka lang pala, may milagrong mangyayari. Sabi mo sa kalawat kanan, sunod lang tayo. Bakit? Ang sinusunod natin dito, hindi ang inyong apostol, bishop, kundi ang Diyos mismo, sapagkat yun ang itinuturo ko sa inyo. Manalig lang kayo, mararanasan ninyo ang himala. Kaya nga, tingnan nyo, ang mag-ina, wala ng pag-asa, kundi yung gatiting na lamang na harina at mismong gapatak na langis. Pero tayka, noong pinaglingkuran ang mismong man of God, ano nangyari? Nag-multiply, hindi na sila naubusan. Nung sumunod din si Naaman, gumaling. Sumunod ka lang, may kagalingan na magaganap sa buhay mo. Yes, maging sa Panginoon, maging ang Panginoon Jesucristo, lahat ng nanampalataya sa Kanya, pinagaling ang kanilang mga sakit karamdaman. Matthew chapter 9, verse 35. Hindi lamang yon, si Jesus Christ mismong pinakalma niya ang mismong malakas na unos. Tatandaan mo, ang may pananampalataya, pinakakalma ng Diyos ang anumang mga problema at anumang mga bagay na pangit na nangyayari. Pwedeng kontrolin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yon. Kung binuhay nga niya si Lazaro, mula sa libingan, 4 days na nailibing. Pero binuhay pa niya, ikaw pa kaya na buhay pa ang hindi niya pagpapalain kung ang patay ay binuhay. Binigyan ng pag-asa, ikaw pa kaya na buhay ang hindi magkakaroon ng pag-asa? Kaliwat kanan, sabihin mo, huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nga miracles eh. O, tingnan ninyo sila Peter. 1 Peter chapter 3, verse 6 to 8. Si Peter, pinagaling ang mismong lumpo. Bakit? Nakita ni Peter ang kanyang pananampalataya. Tandaan po ninyo, manalig lang kayong lubos sa ating Diyos na buhay. May milagrong magaganap sa buhay nyo. Dahil Diyos lang naman talaga ang pwedeng gumawa ng miracles. Hindi totoo na nagmimilagro ang mga Diyos-Diyosan. Please, tanggalin nyo sa isip nyo. Saan ka nakakitang iiyak ang kahoy?
Hindi ho totoo yun. Kunwa-kunwari. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. Ibig sabihin, kunwa-kunwaring Diyos. Ang Diyos po natin ay totoo. May gawa ng langit at ang lupa. Nagsusupply ng ating pong hininga araw-araw. Kaya't napansin ninyo, even ang katawan natin, ang katawan natin ay composed of 70% water. Pag nagkulang ka ng tubig, madidehydrates ka. Pero nagkulang ba ng tubig? No, nandyan lagi ang tubig. Ikaw lang ang pwedeng ma-dehydrates kung hindi ka iinom. Ibig sabihin, well supplied ni Lord ang pangangailangan mo. Nandyan palagi. Everybody say miracles. That's why, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sabi niya sa lumpo, abin lumakad. Yung po mga pinag-pray po namin dito, iba't ibang sapi, pinagaling ng Panginoon. Sino makakapagpalayas ng demonyo? Magagawa ba yan ng doktor? Magagawa ba yan ng mga military? Hindi. Walang makapagpapalayas ng mga demonyo, mangkukulam, satanista, espiritista, kundi sa pangalan lang ng makapangyariang pangalan ng Panginoong Hesukristo. That's why the miracles happened because God's power flowed through the apostles. Lalo sa panahon ito, we are the apostolic church dito po sa Batangas. Kaya dito lagi may himala. Kaya kayo pong lahat, J1 family, apostolic church po tayo. Even doon na hindi nyo kami maabot para tawagin kami at ipag-pray yung mga may sakit, sasabihin ko sa inyo, ang mga kamay ninyo, ang buhay ninyo ay extension ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. You are powerful. Amen? So, ang katotohanan to, God is the source lamang. Who is the source? Tayo lamang po yung vessel. Makinig kayo mabuti ha. Ang Diyos yung source, tayo po yung lalagyan ng kanyang kapangyarihan. Napansin niyo ang gamot? Ang gamot ay nakalagay sa bote. At ang may tatak ay yung bote. Nakalagay doon yung pangalan ng gamot. Halimbawa, azithromycin. Halimbawa lang yon. So, ang may tatak, yung lalagyan. Pero yung pong lalagyan, ang hindi gamot, kundi yung nasa loob. Maliwanag ba? Mga minamahal, kami po yung lalagyan, tayo po yung lalagyan, at yung kapangyarihan nandiyan dyan, ang siyang ating pong i-release sa buhay ng mga tao. Kaya God is the source. We are only vessels. Kaya hindi tayo ang manggagamot, si Jesus pa rin. Clear? Okay, pangalawa, the name of Jesus releases miracle power. Ang pangalan ni Jesucristo, kaya kinanta natin kanina, ang pangalan ni Jesus ay niluluhuran ng lahat. The name of Jesus, lahat ng kaharian ay luluhod sa Kanya. That's why in the book of Mark chapter 16, verse 17 up to 18, ito po ang signs na mangyayari. The signs shall follow them that believes, that in my name they shall cast out demons. They will speak in new tongues. Magsasalita sa iba't ibang wika. Matuklaw man ang ahas, makainom man ng lason na hindi sinasadya, hindi mamamatay. At ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. Pinatunayan ito ng Diyos sa akin. Di ba nilason ako sa Italy? After 2 days ako nagising. Ang doktor po'y natuwa. Ang sabi niya, hey, you are lucky. You are still alive. You are poisoned. Imagine, nilason ako sa train. Hindi ako namatay. At natuwa po ako, totoo pala talaga ang Biblia. Lasunin ka man, hindi ka mamamatay. That's why the name of Jesus carries authority.
Ang pangalan ni Jesus na taglay-taglay natin ay mayroon po dala-dala niya yan authority, kapangyarihan. Okay? Okay, healing. Ito po'y nagpapagaling ang pangalan ni Jesus. Ano pa? Deliverance. Nagpapalaya ito sa anumang mga sumpa ng dyablo sa buhay mo. Ano pa? Resurrection power. Kaya nga bumubuhay siya. Kaya we are secured. We have eternal life because of the name of Jesus Christ. Kaya tingnan niyo ang Book of Acts, example po niyan, His name, through faith in His name, has made this man strong. Dahil sabi ng mga tao, ano nangyari? Bakit siya naglakad? Ang sabi ni Peter, ang pangalan ni Jesucristo ang nagpagaling dito. Kasi ang mismong pananampalataya ng taong ito kay Jesus, ang mismong nagbigay sa kanya ng panibagong buhay, kagalingan. Kaya maraming nagtataka, bakit ikaw ay laging masaya? Bakit lagi ka masigla? Bakit wala ka man lang pag-aalilangan? It is because Jesus Christ is in you, and that is your faith. Kaya, ang katotohanan niyan, miracles happen when believers boldly use the name of Jesus. Everybody say, in Jesus' name, I am blessed. In Jesus' name, I release blessing. Tingnan mo ha, bless ka at sa pangalan ni Jesus, makakapag-release ka ng blessing. Kaya nga sinasabi natin, God bless you in Jesus' name. Yan ang truth. Okay? So the name of Jesus releases miracles. Pangatlo, ito pa, the power of the Holy Spirit produces signs and wonders. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagpapakita ito ng mismong mga milagro. Signs and wonders and miracles. Acts chapter 4, verse 3. And with great power, gave the apostles witnesses. Kaya ito po yung mismong belief ng mga pastors natin, ng mga J1 na katulad natin. Ang Holy Spirit na kasama-sama natin palagi, na nananahan sa buhay natin, ang mismong nagpapakita ng kapangyarihan. Ito ang mismong nagpapagaling. Kaya please, huwag kang magdududa. Sino dito meron ng Holy Spirit? Yes, the Holy Spirit produce healing. Kaya please, J1 family, huwag kayong matatakot na mag-pray over. Hindi, nakakatakot naman kasi. O, edi wala kang faith. Bakit ka matatakot? Ang totoo, ang natatakot sa atin ay yung mga masasamang espiritu. Hindi ka dapat matakot sa masasamang espiritu. Dahil sa Biblia, ang natatakot ay ang mga masasamang espiritu sa atin dahil nasa atin ang Holy Spirit. Kaya may healing miracles, may deliverance miracles, may creative miracles. Nabasa niyo na po ba ang aklat ng inyo pong apostle? Meron parami po akong libro. Pwede niyo pong basahin. Makikita niyo doon kung paano nagki-create ang Diyos ng maraming milagro sa mga taong nananalig sa Kanya. Kaya sabi ko sa inyo, daanan lang ng anino, gumagaling. Matats mo lamang yung bukol nung taong may pananampalataya, gagaling. Guys, huwag magdududa sa ating Diyos. Lumakad tayo ng may pananampalataya. Yes, kayo po mga kabataan, you are the next generation. Mahalin yung lubos si Jesus, huwag niyong mamahalin ang mundong ito. Ang ibig ko sabihin, huwag kayong gagaya sa mundo.
Dahil alam nyo ba, kung ano yung ginagaya mo at hinahangaan mo, yun ang kinokopya mo. Gagaya ka na rin lamang, kopyahin mo at hangaan mo si Jesus. At yan ang siyang magagawa mong purihin araw-araw. At siya naman ay magpapatunay na sasamahan kanya at pagtatagumpayin kanya hanggang ikay nabubuhay. Listen carefully, mga kabataan. As I said, you are the next generation. Kami ay naging kabataan din. Nung naglingkod kami sa Lord, ngayon tumanda na kami na nagtatagumpay. Ganon din kayo. Kayo po ay magkakaedad na patuloy na mamumuhay ng matagumpay. You have the Holy Spirit. Noong ang una nga unang-una akong pumunta dito sa isang barangay ng Kundilabak Nandun lang kami sa ilalim ng puno ng mangga. Then, nag-preach lang ako. Tumugtog, nag-preach. Sabi nung isang kapatid, isang nanay, sabi niya, Brother Art, pwede ba ipag-pray mo po yung kapatid kong yon? Sige, kasi inaiwan na yan ng doktor kasi may kakaibang lakas. Saan ka nakakita? Isang sakong bigas, hawak lang ng kanyang kamay. Ang lit-lit niyang tao, gaganon lang niya. Tapos, isasampa lang sa jeep, ay ganito laang. Hindi namang, pinaalbularyo na namin yan. Wala magawa po ang albularyo Sabi ko, tawagin mo. Abang papalapit, ibinulong pa sa akin. Ayaw man tumabi ang kanyang asawa kasi baka sa pagtulog, hawakan siya at itapon sa bintana. Sa panahong yun, okay, payat na payat. 118 pounds po ako. Ganito itsura ko doon. Alam nyo, nung papalapit siya, ako po ay parang ako'y kinakabahan na hindi ko maintindihan ko. Excited ako, baka ako naman po ang damputin niya at iganon lang niya. Aba, nung papalapit na, binamula ang mata. Nung malapit na malapit sa akin, nagkatitigan kami, nag-collapse. Sabi ko, talo ko. Siyempre, batang-bata pa po ako nun Alam nyo, bigla kong sabi ko, sino ka? Alam nyo, mga panahong yun, nilalabanan ko yung takot ko. Natakot lang ako ng konti. Kinabahan ng konti, hindi takot, kinabahan. Sabi niya, Tintoy, lumayas ka! In Jesus' name. Aba, biglang sumuka, na-deliver. Pagmulat niya, sabi niya, ba't ako nandito? Hindi niya alam pala nandito. Pinagaling ng Diyos na buhay. Mula noon, naging normal ang kanyang buhay. Hindi na makabuhat na mabibigat na bagay. Naging normal. Sumunod na Huwebes, ang daming dumalo. Bakit? Napagkamalan po nilang albularyo ako. Alam niyo mga tao kasi, mahilig sa albularyo noon. Abay, di ako na may tuwan-tuwa. Tinuro ko sa kanilang salita ng Diyos na binaborn again, mamaya mula, nagmilagro na uli ang Panginoon. Alam niyo, hindi mo pala kailangan mag-aral ng todo-todo para sabihin mong mapag-aralan mo ang mga milagro ng Diyos. Pag na-born again ka, nandiyan na ang Holy Spirit sa buhay mo, magkaroon ka lang ng pagmamahal sa kapwa mo, gagamitin ka ng Diyos, automatic ang kapangyarihan niya ay taglay-taglay mo. Kaya tingnan nyo ngayon ang JI1 people. Napakarami around the globe. Why? Dahil yan ang binibigyan ko ng diin. You are anointed. Say it, I am anointed. I am powerful. In Jesus' name. Para yung isa nagsasalita, sabi niya, I am anointed. Pwede ba yung masigla ka? Sabi mo muli, I am anointed. I am powerful. In Jesus' name. I have the Holy Spirit. I am blessed. Alam niyo, tingnan niyo si Peter. 1 Peter chapter 5 verse 15. Maging sa anino lang niya, nadaanan ng anino niya yung mga may sakit. Aba, gumaling ka agad.
Tandaan mo ha, nasa sa iyo ang Holy Spirit, ang anino mo ay anino ng Diyos. Gagaling ang may sakit. Kaya nga, yung mga, tingnan nyo si Rev Alice, marami yun, dami yun na. Alam nyo yung mga testimony ko, dinaanan ng anino ang mga bukol po ng kanya punsyan. Dahil po, buntis siya pa sa panahong yon. Ginamit ko lang naman laser beam power of the living God sa pamagitan ng anino. Ginamit ko by the laser beam power of the living God. Tinutunan ko lahat ng mga bukol na ito in Jesus' name. Aba, yung pangingirot ng kanya punsyan ay bigla pong nawala. Dahil buntis siya sa time na yon. Meron siyang multiple cysts, sabi ng doktor. Nakita sa ultrasound. Kaya habang lumalaki yung baby, sumasakit ang kanyang tiyan dahil napipirat po yung mismong mga bukol na yon. Pero after the prayer, tinunaw ng Diyos, dahan-dahan, hanggang sa nawala lahat. Biyaya ng Diyos. Ngayon yung kanyang anak, pastora na rin, nandoon na rin po sa Canada. Praise God. Kaya this shows overflowing apostolic anointings. At lalo na ngayon, apostolic church tayo. Please, mga kabataan ha, maging sa school, pwede ka mag-pray over. Maging sa mga barkada mo, ipag-pray mo po sila. You are anointed. Patunayan mo na nasa sayo ang Holy Spirit. Patunayan mo na born again ka. Patingin ng mga kamay ng mga born again dito. Praise God! Ang kamay na yan ay anointed ng Diyos na buhay. Pati bibig mo, you will preach the word. Hangarin ko at dalangin ko, lahat kayo ay magiging leader, magiging life group leaders, at maraming madadala sa paanan ng ating pong Panginoon Jesucristo. Number 4, faith activates miracles. Ang pananampalataya ay nag-activate po ito ng milagro. Working power ang tawag doon. Kaya magkaroon ka lamang ng pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa. Sasabihin mo sa bundok na ito, lumipat ka doon at yun ang mangyayari. Why? According to your faith, be it unto you. Sabi niya doon sa isang bulag. Tinats lang niya ang mata ng isang bulag. Bigla po itong nakakita. Please, manampalataya lang po kayo. Sapagkat faith is the channel through which miracles flow. Magmimilagro talaga ang Diyos. Dahil, ganito ha, look at me here. Ang Diyos ay masaya na magpakita ng kanyang himala. Do you believe that? Pero, kailangan masaya din ang kanya pong kapartner. Sinong kapartner niya? Sinong kapartner ni Lord? Sabi mo, ako. Isa pa. You are God's partner. Makakakilos lamang ang Diyos sa buhay ng iba through you. Ang milagro'y nare-release through you. Tingnan niyo si Moses. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan through Moses. Nahati ang dagat na pula through Moses. Kaya manampalataya ka lang. Ang Diyos ay masaya sa iyo at makikita mo ang blessings. Kaya nga, ikaw ang channels. Yung faith mo is the channels through which miracles flow. Kaya, again, Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Imposible daw po na malugod ninyo ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Sinong gusto mabigyan ng kaluguran ng Diyos? Manampalataya ka. Dahil ang kawalan ng pananampalataya ay kasalanan. Naalala niyo din po ba, yung isa pong babae na inaagasan ng dugo, mayroong cancer of the blood. 12 years nang dinudugo. Grabe, 12 years? Di putlang-putla. Yung pala mayroong cancer of the blood. Anong sabi ng babae?
nung naglalakad si Jesus, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. Abay, nakipagsiksikan. Hindi na bali na siya maipit. Why? Ang faith niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. Aba, nung pagkahipo biglang huminto ang kanyang pagdurugo. Biglang lumakas. Sabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Sabi ng kanyang mga alagad, Lord, tinatanong niyo kung sino? Di ba sinisiksik kayo ng mga tao? Hindi pinansin ni Jesus yung sinabi ng mga alagad na sinisiksik ng mga tao. Sinong umipo sa akin? Dahil may kapangyarihang lumabas sa kanyang katawan. Yung pala, sabi ng babae, Panginoon, ako po yun. Ang sabi niya, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Grabe to, yung pala, lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos kapag may pananampalataya ka. Pero nyo, hindi naman pinagpray ni Jesus. Nahipo lang siya. Bigla may lubos na power Mga kapatid, hindi po lahat pala nang lumalapit kay Jesus sa time na yon ay mayroon pong faith. Hipo ng hipo, wala palang faith. Pero yung isa, may pananampalataya, lumabas ang power ni Jesus. Kung gusto mong lumabas ang kapangyarihan ng Diyos at maranasan mo ito, manampalataya ka. Huwag na huwag kang mag-alilangan. Manalig ka. Amen? Sabi ko nga sa inyo noon, ako'y may bukol po dito. Pag ako po'y nagdadrive, tumutusok po yung buto. Actually, excess na buto. Kinas out ko lang. Ilang araw po yun. Pero siguro mga ilang linggo. Gala ko ng Maynila. Dahil ako yung nagdadrive, sabi, sakit Lord. Sabi ko, in Jesus' name, tinutunaw kita sa pangalan ni Jesus. Then, nakauwi sa bahay. Pagkagising ng umaga, nagulat ako na wala yung excess na buto. Hanggang ngayon, malambot yung pinanggalingan niya. That's the power of faith. Nare-release ang power ng Diyos dahil sa pananampalataya mo. Kaya tell to the person next to you, huwag magdududa. Amen? Praise God. Kaya, faith connects people to God's power. Ulitin nga nyo. Isa pa. Kaya please, huwag mawawalan ng pananampalataya. Dahil sa totoo lamang, ang mga tao ay nakakakonek sa Diyos dahil sa pananampalataya mo. Testify God's goodness at huwag magdududa. Number 5, the anointing breaks limitations and release miracles. Yung kapangyarihan ng Diyos, nabibreak niya ang limitasyon. At ito ay nakakapag-release ng milagro. Isaiah chapter 10 verse 27 says, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kapag nasa sa iyo ang Holy Spirit, yung pong pamatok, yung pong pabigat sa iyo, ito'y mawawala. Nakikinig pa ba kayo? Lahat ng may problema at may pamatok ngayon, i-break ni Lord yan dahil may pananampalataya ka. The anointing breaks sickness. The anointing destroys bondages. The anointing removes oppression. The anointing releases deliverance. Kaya nga tayo po yung church
na laging may himala. Grabe na to. Kaya nung si Jesus Christ mismo, bumaba ang anointing sa Kanya, grabe ang mga himala. So God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Sabi ng Acts 10 verse 38. Kaya tingnan ninyo ha, nung si Jesus Christ ay na-water baptized at the age of 30, bumaba ang Holy Spirit sa Kanya, doon na siya nagpakita ng milagro. Saan ka nakakita? Sa Kanyang mismong pagmimilagro na yon. Nagpagaling ng mga may sakit, nakapagpalayas ng mga demonyo, at nagbumuhay pa ng patay. Kaya please, ang Holy Spirit na nasa buhay mo, huwag mo hayaang mawala. Bagkos manindigan ka, ikaw ay pinahiran ng Diyos para magamit niya. Say yes. Say, I believe. In Jesus' name. Now, number 6, obedience of God position us for miracles. Ito na. Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay Kanyang ipinuposisyon para sa milagro. Sumunod ka lamang, inilalagay ka na niya sa mga milagro. Naintindihan niyo ba yun? Sumunod ka lang sa Diyos. Ipuposisyon ka niya sa mga himala na kailangan mo. Kaya nga tinanong ni Jesus Christ kaya mo bang manampalataya? Opo, umuwi ka na. Magaling ka na. Gumaling na kagad. Yung bulag. Grabe pala ito. Biro mo yung ipinuposition ka ng Diyos sa miracles. Kaya please, huwag magdududa. Minsan, aatin lang sa church, pero hindi talaga nananampalataya. Sino talaga ditong nananampalataya? Praise God. Guys, ngayon pa lamang nakaposisyon ka na sa milagro na iyong tatanggapin. John chapter 2 verse 5. Whatever He say to you, do it. Ano sabi niya? Sinabi ni Mary sa mga nangangasiwa doon sa kasalan. Then lumapit si Mary kay Jesus dahil naubusan ng alak. Ibig sabihin, magmilagro si Jesus. Sabi ni Jesus Christ, hindi pa napapanahon. Pero si Mary, meron din pong faith. Anong sabi ni Mary sa mga nangangasiwa sa kasalan? Gawin ninyo lahat ang sasabihin ni Jesus, ha? Gawin niyo lahat. Opo. Abay, si Jesus na hindi pa gumagawa ng milagro sa time na yon, napilitan gumawa ng alak ang Diyos. Ang sabi niya, punuin ninyo ng tubig yung tapayan. Pinuno. Sumalok na kayo at ibigay nyo doon sa tagapangasiwa ng kasalan. Abe, tinikman. Naging alak yung tubig Grabe. Sumunod ka lang pala, may milagrong mangyayari. Bago ako magtapos, makinig kayo sa salitang ito. Napipilitan ang Diyos na gumawa ng milagro. Masayang gumawa ng milagro ang Diyos kapag may pananampalataya ka. Say hallelujah! Praise God! Saan ka nakakita tubig? Naging alak dahil lamang sa pananampalataya.
ni Mary. They obeyed the servant. The servant obeyed Jesus, Then miracles happen. Sumunod ka lang, miracles will gonna happen. So obedience invites supernatural intervention. Sabi ko nga sa inyo, anino lamang in Jesus' name gagaling. Dahil sa faith. That's why obedience invites supernatural intervention. Number 7, the Apostolic Commission released miracles power today. Ito na. Since tayo po'y Apostolic Church, ano ang J1 Church? Lakas-lakas eh. Pag sinabi natin Apostolic Church, tayo po yung church na nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos na Kanyang ipinamalas sa mga apostol noong unang panahon. At ngayon po'y bumalik po yung restoration na-restore po ngayon yung apostolic movement. So, ang Apostolic Commission releases miracles. Kaya nga, heal the sick, cleanse the lepers. Naalala niyo muli, si Sister Tess, yung nag-testify na nakarang linggo, sobrang payat po niya. Yung pala, may karga lang po na 2 kaluluwang namatay sa kapayatan. After na ma-deliver, matapos mapalis, yung spirit, ano nangyari? Tumaba. Ang dami niyang sugat. Sabi ng doktor, huwag kang aatin sa church. Dahil yan ay baka makontaminate ka. At baka lumala pa. For 4 months, hindi umati sa church. Sabi niya, matagal na hindi na pwede, hindi ako makapag-church. Pumunta po dito, nagpa-pray lang. Ay, yung pala kinulam lamang. Dahil sa inggit po sa kanya. After na may pag-pray, nag-report dito, nakita ninyo, nagpatotoo, kuminis ang kanya pong balat, nawala lahat ang kanya pong sugat. Praise God. So this power is not only for Bible times. It is for the church today. Hindi lamang po nasa Biblia po yan, kundi kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos ngayon. So ano dapat natin gawin? Sa panahong ito kasi, laging tayo may deliverance. Kaya please, yung mga gusto ng deliverance, sabihin nyo sa maraming mga tao, dito sa J1 family, lagi dito may himala. At please, hindi lang po nyo po lingkod. Lahat ng pastor po natin dito ay handa na ipag-pray kayo at lalaya kayo. Naalala po ninyo yung patuto ko noon? Si Sister Roma, sobrang payat, ang kinakain lamang lagi niya ay puro smoothie, yung pong giniling, dahil tuwing siya kakain, mabibilaukan, mamaya-maya, hospital na kaagad. For how many years? Pagod na. Payat na payat pa. Anong unang pumunta ko dito na minister ni Pastor Romedi? Praise God. Yung pala, kinulam. Iba't iba po ang karga na sumapi sa kanya. Praise God. After ng deliverance, pinapunta ko doon po sa office, pinakain ng solid food. Hindi na niya naisuka, hindi na nabilaukan. Ngayon, tumaba na siya. Tumayo ka nga kapatid. Ayan na po, humarap ka sa kanila. Yan po, Sister Roma, tumaba na rin ang kanya pong muka. Pero sadyang sexy po siya, pero mas payat siya noon. Naintindihan ba ninyo? Kaya nga, grabe, ang JA1 Church, Apostolic Church, napakaraming milagro po talaga dito. Signs and wonders and miracles, creative miracles nangyayari po dito. Praise God. At ang pinakahuli, miracles glorify God and confirm the gospel. Kaya po may milagro, kailangan i-confirm ang mismong
kapangyarihan ng ating Diyos kasi ito nagbibigay ng glory po sa Kanya. Kaya ulitin ko muli, masaya ang Diyos na magpakita ng himala sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Mark chapter 16, verse 20, the Lord's working with them and confirming the word with signs following. Kaya miracles are not for entertainment. They are for salvation. Ito po para sa kaligtasan, para sa kagalingan, para sa kalayaan, at para sa confirmation ng salita ng Diyos at expansion of God's kingdom. Ang desire namin bilang mga leaders dito, lahat ng buong Batangas province at buong Pilipinas maborn again para sa gayon ang maraming tayo makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na buhay. And lastly, i-declare natin ngayon. Please, sabihin natin, Lord Jesus, lakase, fill me with your miracles, working power. Lord Jesus, let your Holy Spirit flow through me. Lord Jesus, use me to heal the sick, cast out demons, and proclaim the gospel with signs and wonders. In Jesus' name, I declare you will use me for your own glory. I declare I have faith in you. I'm connected with you. In Jesus' name. Tumayo po kayo. Lahat ng nananalig, nananampalataya. At sabihin natin, Lord, I call on your name. You alone, our Savior. You alone, our healer. You alone, our deliverer. I come to you, Lord, hoping for your care. Hoping for your care. Your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. I need you. I need you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your way. I call on your name. I call on your name, asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I call on your name. Asking for your help. Harababa shakara bakande. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Taas mo ang iyong kamay. Sabihin mo, Lord,
Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ikaw ang author ng buhay. Ikaw ang author ng buhay. Lumalapit po ako sa iyo. Lumalapit po ako sa iyo. Nananampalataya Nananampalataya. na ikaw lang ang tagapagligtas ko. Ikaw lang ang ligtas ko. Ikaw lang ang magmimilagro sa buhay ko. Namimilagro sa buhay ko. Patawarin niyo akong lubos Parin mo akong lubos. sa mga kasalanan po. Linisin niyo po ako Isin mo po ako. ng iyong banal na dugo. Kasalanang pag-alinlangan, Sa pagkalinlangan. takot at pangamba, Takot at pangamba. patawarin niyo po ako. Lahat ng uri ng kasalanan Uri ng kasalanan na naisip, na naisip, sinalit at ginawa, sinalitan, linisin po ninyo ako isin mo po ako. ng iyong banal na dugo. Yung banal na dugo. Lord, Lord, maghari kayong lubos sa buhay ko. lubos sa buhay ko. Tinatanggap ko kayo bilang tagapagligtas Bilang tagapagligtas. ng buhay ko. Lord, inihandog ko sa iyong buhay ko. Inahandog ko sa iyong buhay ko. Ako'y kapartner ninyo. Ako'y kapartner mo. In Jesus' name, Jesus' name. I have faith in you. Faith in Use me you. Use me for your glory alone. for your glory alone. In Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Mayroon po dito may problema sa baga. Nakita ko kanina. At mayroon pong may problema din po dito sa atay. At pati na gallbladder. Kitang-kita ko kanina. The Lord is healing you now. Sino yung dito? May problema po siya sa atay. Raise your hand. The Lord healed you. The Lord healed you right now. Tanggapin mo ang kagalingan mo, anak. Mayroon may problema po dito. Matindi. Yung sa kanya pong baga, nakita ko yung baga niya. Sino yung dito? May problema po sa baga. Hindi ko alam kung ano yung sakit na yan. Nasaan yung dito? Raise your hand. Yes. Yes, you are healed now. The Lord touch you now. At maging ikaw na nandiyan dyan sa TV screen ninyo. Naka-online kayo. The Lord healing your liver right now. The Lord healing your lungs right now. In Jesus' name. Oh, kasama yung buto mo. Spinal cord, the Lord is healing you right now. In Jesus' name. Receive it. Thank God. Hallelujah. Hallelujah. Ipatong mo ngayon ang kamay mo sa anumang bahagi ng iyong katawan na may sakit. Come on. Magmimilagro ang Diyos sa puso mo. The Lord touch your shoulder now. The Lord touch, yes, your thyroid now. The Lord touch your eyes now. The Lord touch your internal organ now. And I release and I declare healing is yours. Maging sa anumang part ng katawan mong nahawakan mo, mula ulo hanggang talampakan, receive your healing now. The Lord healed you. In Jesus' name. Tanggapin mo ang kagalingan at pasalamatan mo ang Diyos. Hallelujah! Oh! Now, tingnan mo, pakiramdaman mo kung ano nangyari doon sa part ng katawan na yan. How you are healed now. Amen! Thank you, Lord. Lord, I pray, financial blessings will flow. I pray, God, pasaganahin mo ang iyong mga anak. Oh, hallelujah! Yung matagal mo nang iniintay. Parating na. Tanggapin mo. Matagal ng pautang mo, magbabayad na. Pagpapalay ng Diyos ang negosyo mo.
Magmimilagro ang Diyos sa mga walang hanap buhay, magkakaroon. In Jesus' name. Magmimilagro ang Diyos sa hinihiling mong kaligtasan ng iyong anak. Sa hinihiling mo na kaligtasan ng magulang mo. Yes. Begin to share the Word of God. Pati kaibigan mo at hindi mo kakilala, madadala mo sila kay Jesus. You are God's partner now. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin ang Lord.